kalingap mga ka-Adonis, welcome back sa ating YouTube channel, Direct Noelsa, ang Adonis ng Kalingap. Alam nyo na, bago ang lahat, binabati muna natin si Tatay Pedring sa kanyang magaling na strategy sa pagko-content sa Kalingap. Magaling yung kanyang ginagawa at talaga namang masasabi nating pinag-isipan niya at isinugal ang kanyang pagkatao para dito. At siya nga ngayon ay lampas na ng 1,000 subscribers at malamang nakumpleto niya na rin yung 4,000 watch hours. Kaya nga siya ay nakakapag-live na rin, ang hindi lamang natin alam kung siya po ay monetize na. Magkagayon man, makikita niyo naman kahit basher ng Kalingap, natutulungan pa rin ng Kalingap na magkaroon ng kabuhayan bukod sa kanyang pananahi. Sabi niya nung nakaraan, hindi niya raw kailangan ng views ng subscribers sapagkat hindi pa raw siya kumikita. Pero ang katotohanan yan, siya na rin ang nagsabi na syempre gusto niya rin ng views. Dahil kung hindi, edi sana hindi niya inaasikaso yung monetization niyan. Ikaw talaga, Pedring, para naman tayong, ano na ba, nakabukas na ba yung dollar sign? Okay na ba? Magaling yung strategy mo, At ngayon nga, isa sa strategy mo pa para malubos-lubos na ang iyong content sa Kalingap. At ngayon, nire-reaksyonan mo na, level up ka na, ang Edsy at ang Jom Carl. Isa pa yan sa magaling na strategy mo. At dahil dyan, bigyan ng jacket yan. Yun nga lang, yung content mo, paninira. Pero, kung di ko pa alam, gusto mo rin naman ng love team, di ba? Kung di ko pa alam, strategy mo na naman yan. Alam kong wala kang against sa love team, sa totoo lang. Alam na alam ko na yan. So, carry na yan. Madali akong makatunog Alam ko yung mga ganyang karakas mo Makakatulong sa yan. Pero, syempre, hindi maiwasan na kukuyugin ka ng mga Edsy at ng mga Jom Carl. Ang natutunan sa Kalingap, ay, Bal Santos, nababantayan mo yung mga tao mo. Bal Santos, hindi magsyota, pero ganyan ang itsura. At kung magsyota, bakit naging magsyota? Ganyan ba ang Kalingap? Ano, Pastor? Ayan, hindi magsyota, Alam ba ng magulang niya yan? Beneficiary ng foundation ninyo. Ano ginagawa niyan? Pit na pit-pit. Pit na dikit. Minor yan. Pinapasan nyo. Saan dadalhin yan? Nag-iinit ang lalaki dyan. At ako, pagka ganyan pumasa ng babae, po, nasabi ko sa'yo. Ano sabi mo? Ano sabi mo sa Jom Carl? Magkayakap? Yan ba ang natututunan sa Kalingap? Hindi naman daw magjowa. Pero huli ka na nga sa balita. Mukhang huli yung nag-feed sa'yo. Magjowa na si Papa Joms at si Carla. Simula na nagparaya ako kay Papa Joms. Naging sila na. Sapagkat sinabi ko kay Carla na kay Jomar ka na lang. Dahil baka ma-depress yung isa. Hindi mo alam yun? Wala ka kasing alam, Pederico. Yan ang hirap sa'yo. Sabi mo pa, magkayakap. Ano naman kung magkayakap? Magjowa na nga magkayakap. Diba? Alam nga naman na hindi magjowa tapos hindi magkayakap. Ano? Yung isa nasa kisame. Yung isa nasa ilalim ng kama. Ganun ba? Ganun ba gusto mo? Malamang magkayakap sila. Siguro ikaw, nung nagkaroon ka ng girlfriend, hindi ka gustong yakapin o hindi ka makayakap sapagkat you look like dirty. Mukhang hindi ka pa naliligo at hindi ka pa nagpapalit ng brief na Hanford na sinasabi mo. Inggit ka pa sa brief ni Birador. Magpalit ka kasi para naman nayayakap ka at hindi ka naiinggit dun sa yakapan nung dalawa. Walang masama dun. Alam din ng mga magulang yun. Diba? Kumukuha nga sa kanila, malamang may kasama sila. Ang hirap sa'yo, malisyoso ka. Alam ko kung bakit ka nagiging malisyoso. Sapagkat you are very, very naughty. Kahit noong kabataan mo pa. Kaya hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yan. Walang masama na magkayakap sila. Ang masama, alam mo, yung iniisip mo. Masama ka mag-isip, you're very, very bad. Malisyoso, palibasa, gawain mo siguro noon. Sabi mo pa, dapat hindi sinusota ng mga K-boys o kung sino man sa Kalingap ang beneficiary. Well, systematically, nung sinabi yun nila Kalingap Rab, ito ay para proteksyon doon sa beneficiary. Noon, na hindi pa totally natutulungan, on process pa lang ang kanilang pagtulong, on process pa lang na sila ay panapabahayan at sinasabing huwag maliligawan kasi nga para hindi maudlot yung programa na ibinibigay sa kanila, yung pagtulong sa kanila. Baka nga naman kasi kung maligawan agad at hindi pa natatapos, kawawa naman yung beneficiary, hindi ba? Pero ngayon, iba naman usapan na kapag naging magjowa sila at wala namang masama, parehas naman silang single,
wala tayong nakikitang masama ron. At nagmamahala naman sila. Alam naman ng mga magulang at yung pagtulong sa kanila ay halos tapos na at kompleto na. And then again, kung gusto naman nila ang isa't isa, walang problema. Kung matatandaan ko pa, nung nakaraan, pinansin mo rin nung nakapasan sa balika ni Papa Joms itong si Carla. Bakit, Tatay Pedring? Nainggit ka ba noon? Palibasa, iba ang pinapasan mo. Ang pinasan mo noon, puro problema. Ngayon, iba naman ang pinoproblema mo. At itong problema mo na ito, makakatulong sa iyo. Kasi nga, kahit pa paano magkaka-views ka, kikita ka. Alam mo ba yan? Ngayon naman, dito sa EDC, yung nakita natin kanina, nakahawak lang si Papa Eds dun sa bewang ni Beyonce. May napansin ka pa rin. Saan mo gustong hawakan? Sa bumbunan? Sa ulo? Sa tuhod? Saan? Saan mo ba gusto? Ang hirap sa'yo, 1950s pa rin yung style mo. Na hindi porket humawak doon, may iba nang iniisip. Meron ng mali siya. Ikaw lang kasi ang malisyoso, Federico. Palibasa, hindi ka nakakahawak ng bewang. At kung makahawak ka man ng bewang, malamang kapag magsusuot ka lang ng sintron at magsusukat ng bewang ng iyong kliyente o ng iyong customer. Diba? Tama. Inapansin mo pa tong sila Kalingap Edo. Pati ba naman yung pagpasan, pinansin mo na rin. Ano ngayon kung pasanin niya yun? Sinasabi mo, minor de edad. Bakit? Masama bang pumasan ng minor de edad? Pero parang may point ka. Siguro dapat gumawa tayo ng batas. Sasuggest ko yan dun sa mga nanalong senador na gumawa ng batas na kapag ikaw ay magpapasa ng isang tao, dapat hindi minor de edad. Yan. May punto ka. Bigyan nyo ulit ng jacket yan. Pagpapasan ka, dapat hindi minor de edad. Sapagkat kapag pinasan mo ang minor de edad at magdidikit na kagaya na sinasabi niya, mag-iinit. Siya na rin ang nagsabi na mag-iinit daw. At sinasabi ko sa inyo, sabi niyang ganun, na kapag siya daw ang pumasan ng isang babae, hindi maaring hindi siya makaramdam. Diba? Yung mga nakakaramdam lang ganun, alam mo, ang tawag doon, manyakis. Yung mga iba, wala namang mali siya yan. Depende yan kung sino yung lalaki. Right? Ako nga ang dami ko nang pinasan at niyakap wala naman ako nararamdaman. Ikaw madikit ka lang sa babae nagliliyab ka na. Ano ka, dati ka bang gaas? Nung unang buhay mo ba, dati kang gaas? O isa kang apoy? Binibigyan mo kasi ng kahulugan Pero naintindihan naman kita sapagkat basher ka nga, tungkulin mo na mambash. At kahit na yung mga normal at mga basic at wala namang ibig sabihin at hindi naman masama, syempre, papasamain mo. Kasi nga, basher ka. Kaya sa mga nakakapanood sa atin ngayon, intindihin nyo sa Tatay Pedring sapagkat ngayon pa lang nasasarapan na yan. Sa mga pinapakita nyong suporta at siya ay na-overwhelm kasi nga, bilib na bilib kayo sa kanya. At yun naman ang sinasabi niya, kahit nung maliit pa siya, kabataan niya, mas gusto niya na kinabibiliban siya. Na feeling niya, superhero siya, pero ang problema, para lang siyang si Mang Jose, ang superhero na pwedeng arkilahin. Bakit arkilahin? Sapagkat wala namang sariling paninindigan niya. Nakikinig lang siya doon sa mga amo niya, kagaya nila Joel Salcedo, nila Rowename, yun. At tapos, pinagmamalaki niya pa na mayroon siyang prinsipyo. Pero nakikinig siya. Isa siyang uto-uto. Inuuto lamang siya. Pero pagdating ng sa huli, mag-isa na lamang yan si Federico. Pero huwag kang mag-alala, Federico. Tuturuan kita. Come to Papa. Tuturuan kita. Kaya, tantanan mo na ang Jomcarl. Tantanan mo na ang EDC. Baka hindi ka pa nakukontento, meron pang Danjoy. Marami pa dyan na susunod. Mikris, marami pa dyang iba. Rajel, marami ka pang sisirain at kikita ka pa. Tuloy mo lang yan. Ang problema nga lang dito, may payo lang ako sa Federico. Kasi medyo delikado rin yung ginagawa mo. Alam mo kung bakit? Hindi sa usapin ng demanda. Kung hindi, di ba nagsisimula ka nga at medyo nasarapan ka doon sa mga views, nagkaroon ka na ng subscribers at meron na ring mga viewers na basher ng Kalingap na mga viewers mo. So, ang problema kasi nito, nagkakaroon ka nga ng views, pero baka mamaya sa inis ng mga EDC, ng mga Jomcarl, yung komunidad na yan, pwede kang mai-report, mai-mass report. At kapag na-i-mass report ka, hindi ka maipagtatanggol ni YT, lalo na pag maraming nag-report sa'yo. So, ano mangyayari ngayon? Mawawalan ka ng jacket. Baka masuspend pa yung channel mo. At kung monetize ka na, baka ma-demonetize ka pa. At kapag ikaw ay na-demonetize, malamang madidemonyo ka na rin. At may inis. Sayang. Ngayon, sasabihin mo, hindi, okay lang yan. Wala naman akong pakialam sa views Wala naman akong pakialam sa subscribers
Wala ka palang pakialam eh. Bakit inaasikaso mo yung monetization? Ha? Bakit live ka pa ng live? Dapat, simula ngayon, patayin mo yung dollar sign kung meron ka mang dollar sign na. Kasi pag nagkataon na nangyari yung sinasabi ko at na-mass report ka, na pagtulungan ka, sayang ang mga pinagpuputak mo dyan. Sayang. Hindi ka makakapag-content ng NC, hindi ka makakapag-content ng Jomcar, hindi ka makakapanira sa Kalingap, hindi mo matitira sila Kuya Bal at si Kalingap Rap at ang iba pang mga Kalingap partners kasama na ang mga reactors. Tandaan mo, Federico, lahat ng sasabihin mo sa EDC, sa Jomcar, at kung sino mang love team ang gusto mong tirahin pa, nandito kami para sumagot kung kinakailangan. Tapos bigla man tatanungin ko saan dadalhin ni Kalinga Pedro sa Etsy nung pinasan. Alam mo, nung sinabi mo yon, natawa ako eh. Napasubscribe pa ako sa'yo. Tuntua ako dahil yung mga ganong pananalita mo. De, seryoso. Di tayo bate. Gagagawa mo, Federico. Ano ba yan? Up at your age, Federico. Ano ka ba? Sinasabi mo, puro na lang menor de edad. Menor de edad si ganito, menor de edad si ganyan. Aba, ibig sabihin lang yan, may concern ka doon sa kanilang pagkabata na hindi dapat nagagamit, hindi dapat na-expose, hindi dapat na pagsasamantalahan. Dahil nga, sila ay mga menor de edad pa. Concern ka sa kalagayan ng mga bata. Tama ba? Tama ba? Well, guess what, Federico? Guess what? Doon sa concern mo sa mga bata, I have a surprise for you. Baka magulat ka. Yan ang dapat mong abangan. Walang sisiyan, sapagkat magpapaalala lamang ako. Federico.